Kapatid, ang Diyos na buhay took your place on the cross. Dapat ikaw yun eh. Dapat ikaw yung ipapako dun. Dapat ako yun. Dapat bawat isa sa atin yun. But Jesus took our place. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, para nang sa ganun po tayo ay maligtas. Ang kailangan lang natin gawin is to put our full faith doon sa kanyang tinapos na kanyang sakripisyo doon sa krus. Sobrang laki pong pagbabago. Noong araw po, tuwing Holy Week, doon lang ako makakaalala mag-reflect, if at all. Minsan pa nga, nakaka-guilty siya kasi noong araw, nung hindi ko pa kilala yung Lord, oo nga, alam ko na Holy Week. Gusto ko mag-reflect, pero actually, di ko naman magawa. I don't even get to spend the whole day. And truly, I didn't understand yung pinaka-essence ng Holy Week. Alam ko lang, I just know superficially na ito ay paggunita sa pagkamatay ng Lord, but I really, truly didn't understand it. Fast forward to today, ngayon po bilang follower of Jesus, lagi nga may nagtatanong sa akin, kayo bang mga Christians, do you celebrate ba yung Holy Week? And it's a very, somehow funny question kasi po, araw-araw, pag nakilala kasi talaga natin ang Panginoong Jesus, the moment we give our lives to Jesus, hindi po tayo nag-aantay lamang ng isang linggo sa isang taon para gunitain. Every day you think about yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Every day you think about the significance of Resurrection Sunday. Every day you think about yung celebrate natin na Christmas, God with us, Emmanuel. Every day po yan mga kapatid kapag nagkaroon ka ng relasyon sa buhay na Diyos. Hindi lang ito isang linggo para mag-reflect ka, yung iba pa nga pinaparusahan yung sarili, yung iba pupunta kung saan-saan magpanata. Mahirap talagang gawin yun ng voluntarily hanggat hindi mo nakikilala ang Lord. You cannot do that. First of all, wala ka talagang desire. Most of the year, you're just busy with yourself. Para bang the Lord is the last thing in your mind, and kapag ka lang feeling mo blessed ka, saka mo lang sabihin, #blessed. It's not really a relationship. Ang totoong may relasyon, araw-araw mo siyang iniisip. People come to the Lord through a few different ways. Unang-una, may pangangailangan. Pwedeng financial need yan, nawalan ka ng trabaho. Katulad ngayon, crisis, may war. Kagagaling ko lang dyan sa Manila a few days ago, I was there. And yun nga po, ang mahal ng presyo ng mga bilihin, ang mahal ng gasolina. So, many people, like they call to the Lord sa ganitong pagkakataon. Some people remember the Lord kung kunyari nalugi sa negosyo or kung ano man. Other people come to the Lord by health reasons. Mga na-diagnose ng cancer, nagkaroon ng taning yung buhay, nagkasakit. Other people, get to know the Lord sa time nang sila po ay nasasaktan. So, times of hurt, iniwan sila, may gumawa ng hindi mabuti sa kanila. Sa akin, it was really like despair. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Meron naman po ako ng lahat pero may kulang. Kasi iba-ibang ways tayo kung paano natin makikilala ang Lord. Ano pa man yung way, kapatid, ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi makukompleto ang buhay mo kung wala siya. Kung wala kang personal relationship sa buhay na Diyos, hindi talaga kompleto yung buhay mo, and you will not be able to truly understand yung essence nitong Holy Week na ito, na hindi naman dapat Holy Week lamang, kapatid. Ito dapat ay araw-araw. Gugustuhin natin na araw-araw gugunitain natin yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagdating, yung kanyang pag-resurrect. This is not just a celebration na once a year lang, isang linggo lang, sa isang taon. Araw-araw po. Gusto ko lang po ito ipamahagi sa inyo how empty yung buhay ko noon dati. Talagang hindi ko rin maintindihan yung Holy Week na yan. Kaway-kaway po tayo sa mga nakaka-feel ng ganyan. Hindi talaga natin maintindihan, no? Sabihin na natin tradition, sineselebrate natin, but do you truly understand nga po ba, kapatid? Kasi grabe po talaga yung message ng gospel, no? Imaginein mo, kapatid, ang Diyos na buhay took your place on the cross. Dapat ikaw yun eh. Dapat ikaw yung ipapako dun. Dapat ako yun. Dapat bawat isa sa atin yun. But Jesus took our place. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, para nang sa ganun po tayo ay maligtas. Ang kailangan lang natin gawin is to put our full faith doon sa kanyang tinapos na kanyang sakripisyo doon sa krus. And the moment you understand that and you give your life to Jesus, doon magsa-start yung totoong relasyon. Doon yung magsa-start na mabuhay ka spiritually.